Alright. Panoorin po natin ang mga punto de vista dito ni PH Update. Here we go. Dapat ito ay dalhin na kay Speaker, no, ng Secretary General. Hindi natin maitatanggi yung mithiin na pababain po yung presyo. Definitely lahat tayo sang-ayon dyan. Pero ang atin po kasi dito ay wag naman puro lang papogi. Wag naman puro lang pong cosmetics. Ito lang ho ang masasabi natin sa pinaka-latest na ilinabas na survey na yan ng Social Weather Station. Good luck na lang ho para doon sa mga kandidato ng administrasyon na mangangampanya diyan sa Mindanao at para naman doon sa mga kandidato nitong si Tatay Digong, kagaya nitong si Kong Dante. Bentahe ho yan para sa kanila. Ibig sabihin ho mga kababayan, ayaw ho ng mga kababayan natin sa Mindanao, itong administrasyon na to, hindi na ho sila satisfy. Hinahanap-hanap na ho nila yung pamumuno nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na kung gagawin. No? Hindi ko na dapat sabihin yan dahil lagi naman ho kayo dito. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito mga kababayan, net satisfaction rating. 2.5 years in office. Net satisfaction rating, negative 18. Palakpakan ho, grabe. Masyado nyo kasing binaboy yung mga Duterte. Masyado nyo binaboy yung kumbaga pride ho kasi ng mga kababayan natin sa Mindanao yan. Nakita ho nila kung paano magtrabaho yung mga Duterte. Nakita ho nila dyan sa Davao. Talagang napaganda ho nila ang lugar na yan. Tapos kung ano-anong mga kababuyan ang binibintang nyo sa kanila. Kaya naman mga kababayan, sa tingin ho natin bago matapos siya ang ano na yan, yung administrasyon nitong si Marcos Jr., magne-negative 10,000. Ang satisfaction rating na yan nitong si Marcos Jr. diyan sa Mindanao. At ang matindi ho dito mga kababayan, kung inyong magugunita, di ba napakatindi ho ang pagbuhos ng ayuda ng administrasyon na to sa mga kababayan natin diyan sa Mindanao. Isa lang ho ibig sabihin nun. Yung mga kababayan natin sa Mindanao, alam ho nila pagka ang isang politiko, puro BS lang ika nga. Ang ginagawa, kagaya nitong si Marcos Jr. Hindi ho basta-basta mabibili yung mga kababayan natin taga Mindanao. Eto mga kababayan, lipat ho tayo dito sa ano natin. Bilisan lang ho natin to. Eto ho mga kababayan, meron ho tayong mga kasama na pumunta sa diyan sa rally nitong mga dilawan iba-iba na ho yung sign, merong ganyan, merong Duterte, kung ano-ano na ho mga ito pero itong si Madam, itong nasa gitna na to, ano ho yan, DDS ho yan. Kumbaga sumaydjab kumuha lang ho siya ng extra dyan. Na-infiltrate ho natin. Mamaya, hanapin natin si Madam. Makibalita ho tayo kung magkano bigat. Tingnan niyo naman yung sign na naka-Duterte sign ho siya, di ba? Merong nakababa na ganyan. Si Franz Castro nalilito na. Itong si attorney, hindi ho natin alam ano pangalan tong abogado na to. Tingnan niyo, sama ng tingin doon sa naka-Duterte. Yan mamaya pag-usapan nun natin yung ano na yan, yung nangyaring rally na yan. Ito naman mga kababayan, election 2025, mayoralty reference. So you think you know Wix, do you really? First up, we've got Shake Video. Si Tatay Digong nakakuha ng 76.5% at ito naman nung si Carlo Nograles nakakuha ng 23.3%. Ako, malayo ho mo, Brad. Kung ako sa'yo, ano ka na, atras ka na, no? Kasi lalo-lalo lang kumbaga, sa bagay, para matapos na rin naman ang paghihirap nitong mga Nograles na to. Natalo nitong si Mig. Kasi pinag-uusapan dito, Davao ang dito, Davao City. Kung yung net satisfaction rating ni Marcos Jr. na pinag-usapan natin, negative 18 siya. At ang mga kandidato ng administrasyon, itong si Carlo at Migs Nograles, para sa First District ng Davao, Davao, at ito naman sa Mayor ng Davao, ano ho yan mga kababayan, talagang wala na ho, tapos na ho itong mga Nograles na to pagkatapos ng election
na to, mababaon na ho sila sa limot. Kayo naman kasi, pinagbigyan na kayo ni Tatay Digong, binigyan na kayo ng pwesto. Sa sobrang gahaman nyo sa pwesto, at kahit alam nyo na matatalo kayo dito sa mga Duterte, talagang pinagpatuloy nyo pa rin. Sa bagay, sila ho kasi ang bataan nitong si Tambaluslos dyan sa Mindanao. Wala naman nung ibang lalaban, wala hong individual dyan sa Davao na nasa matinong kaisipan ang lalabanan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil alam ho nila na mahal na mga Davaoenyo itong si Tatay Digong, di ba? Wala hong ano dyan, wala hong politiko dyan. Bagkus makikipag-isa ho sila kay Tatay Digong para takbuhin yung Davao. Number 2 sa balota, wag niyo kalimutan para sa mga Davaoenyo Ito ho mga kababayan, announcement ho muna tayo. Hakbang ng Maisog International Kuwait. Duly authorized by Hakbang ng Maisog Philippines. Ito ho mga kababayan, Transparency, Accountability, Peace, Security, TAPS Coalition. Mamaya ho yan, mga bandang alas 11, alas 12 ng gabi. Live podcast pilot episode ho ito mga kababayan, sa mga abangan ho natin mga kababayan kung ano yung pag-uusapan diyan sa podcast na yan. Na-excite ho tayo bigla nung nakita ho natin tong post na to ni Sir Marlon, no. Tingnan ho natin kung ano yung dito pag-uusapan. Join us for the pilot episode of Maisog Kuwait, a podcast that dives into inspiring stories, local perspectives and engaging conversations. Naku, matindi ho yan. Abangan ho natin mamaya. Eto, rekta na ho tayo dito sa nangyaring rally kahapon dyan sa EDSA, no? Game, pakinggan ho natin mga kababayan. Tiwala ang ilang kongresista na hindi pa patay ang isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipon-tipon naman ng ilang grupo na suportado ang hakbang na pagpapa-impeach. Nakatutok si Jonathan Andal. Impeach Sara! Impeach Sara! Nagtipon sa EDSA People Power Monument ang mga gustong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Grupo ito ng mga Ang dami naman ito. vlogger na magkalaban noon sa eleksyon, ang mga tinaguriang kakamping at pro-BBM na pinagsama-sama. Ngayon alam nyo na. Para doon sa mga kababayan natin na sinusuportahan pa rin si Marcos Jr. pero galit sa kakamping. Pero galit doon sa ginawa ng kakamping, doon sa iniidolo nilang Marcos Sr. Ngayon alam nyo na. Mapahanggang sa ngayon, linoloko pa rin ho kayo ng sinusuportahan nyo. Yung kinagagalitan nyo nung mga naunang panahon na talagang ika nga ni VP Sara, point of no return. Ngayon, nagkaisa ho sila. Nakikipag-isa na rin ho kayo dito sa mga dilawan na to. Yung mga pink na yan, mga dilawan ho yan. Inorganisa ng Bunyog Party. Ito yung totoong pagkakaisa. Wow. Hindi ito para kay Marcos, hindi rin ito para kay Lenny. Ang basta pinagkakaisa namin, impeachment ni Sara. Pagka pinag-usapan si BP, si Bangag, dapat banggitin nyo rin yung si Tambaluslos. Di ba? At saka yung si Trililing. Ngayon, Magdalo nandyan ho, no? Hindi para kay BP, hindi para kay Bangag, hindi para kay Tamba. Dapat ilagay nyo rin yun. O sino magbibenepisyo dyan? Sino bang galit na galit kay VP? Diyan sa House of Representatives. Sino bang umaga, hapon, tanghali, gabi ang bumibira kay VP Sara? Yung mga congressman dyan sa House of Representatives. At sino bang nagluklok dyan kay Tambaluslos bilang Speaker of the House? Siyempre si Marcos Jr. Huwag nyo kami lokohin dito. Kayo talaga, oo. Ang tunay na pagkakaisa, yung isinagawang peace rally ng mga kababayan nating INC. Dahil lahat doon, mahirap, mayaman, yung hindi malalim sa politika, saktuhan lang. Nakikiisa sila sa panawagan ng kapayapaan. O kayo, anong panawagan nyo dyan? Kaguluhan. Magkakagulo pagka in-impeach si BP. Anak ng toko, mga walang... Dumalo rin ang grupong Magdalo at si ACT Teachers Party List si Representative Franz Castro. Kahapon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi napapanahon ang impeachment laban sa bise. Hindi rin daw makakabuo ng quorum ang mga senador at kongresista na magiging abala na sa kampanya sa eleksyon 2020. Hindi. Sabi nga nitong si, pangalan nito, si Chis Escudero, magagawa ng paraan yan. Basta napunta sa amin, tatrabahuin namin. 55.
Sang-ayon din ang Chairman at Vice Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang komiteng nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE. Pero sa tingin ni Manila Representative Joel Chua, hindi nawawala ng interes sa impeachment ang mga mambabatas. Sadyang hamon lang daw talaga sa kanila na magbalikan sa batasan pambansa kung nangangampanya na lalo yung mga malayo sa Metro Manila. Pero para kay Castro, kahit tila tutol sa ngayon ng Pangulo, hindi pa patay ang impeachment sa Kamara. Si Castro, wala na ho siya. Tapos na ho siya dyan sa House of Representatives. Kaya talagang isinusulong niya para makapagbida-bida siya. Tumatakbo siya ng pagkasenador. Madam, mark my word. Pagkatapos mo dyan sa House of Representatives, kalaboso kang walang yaka. Naku, yung yung kapila mo, naku, pagka hindi ka na membro ng House of Representatives, ordinaryong Pilipino ka na lang, wala ka ng impluwensya, hindi na makakapakialam, hindi na mangingialam. Diyan sa kaso mo, yung mga individual na inaasahan mo ngayon na puprotektahan ka. Kalaboso ka, Brad, sigurado. Ang inaasahan nila, ang ika-4 na impeachment complaint na ayon kay Castro ay galing na sa mga kongresista sa mayorya. Ang unang 3 impeachment complaint kasi laban sa BISE galing sa minority bloc. Sinusubukan pa namin kunan ng komento rito ang ikalawang Pangulo. Para sa Subok lang na subok. Subok lang na subok. Pero tayo, merong part sa atin na gusto nating mapag-usapan yan para talagang panalo na itong si VP Sara sa 2028 election. No? Ngayon pa lang, pagka pinag-usapan ho kasi yung impeachment na yan, sigurado na ho talaga tayo na wala nang makakapigil kay VP Sara. Kahit na, ngayon naman, kahit di na mapag-usapan yan, panalo na si VP Sara. Kasi hinahanap-hanap ng mga Pilipino yung liderato ng mga Duterte. No? Kaya kahit na matuloy, hindi matuloy, panalo si VP Sara. Pero atin dito, para mapamukha natin dito sa mga walang yang congressman na to, mapakita natin yung katangahan nila, no, maisampal sa pagmumukha nila yung katangahan nila dyan sa impeachment na yan. Sige, tuloy natin. First time in history, merong ma-acquit po ba tawag dyan pagka impeachment, o merong ma-acquit na impeach. Kasi lahat, kung hindi nag-resign, na-impeach kagaya nitong si Corona, anong pangalan nun, yung dating Chief Justice, di ba, nag-resign siya para hindi na maituloy yung impeachment. Etong si VP Sara, makikipagtagisan ho yan, hindi ho yan magre-resign. Hindi ho niya bibiguin yung 31 million na Pilipino na bumoto sa kanya nung nagdaang election. Makikipagbalagbagan ho yan. Ika nga niya, hindi ko naman pangarap to Pangarap ko magdoktor. Yung pangarap ko, hindi mabibili yan ng pera. Diba? Malabo hong mapasuko nyo yan si VP kasi pwede hong iniisip ho nitong mga to, siguro iniisip nila para hindi na lang ma-impeach, mag-resign na lang si Sara. Diba? Baka yung Sereno impeachment, diba? Baka isa din ho, ay, dami nitong mga to, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman ho yan. Yan mo. Ang tawag ho dyan ngayon, majority. Okay? Huwag ho kayong magpalito. Yung sinagawang kilos ng mga kababayan nating INC, minority ho tawag doon. Yung mahigit 2 million, minority yun. Pero itong kulang-kulang 100, majority ho tawag dyan. Kaya gusto kong tanongin itong si Leila de Lima yan ho ba ang tinutukoy niyong majority? Kasi maraming nalilito sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Diba? Balikan ho natin na mabilisan yung kay VP Sara. Sa tingin ho natin, akala ho nila, mapapatiklop nila itong si VP pagka binato na siya ng mga kung ano. Ito, ito na lang yung mga punto de vista ni Page Update. Alright.